Naniniwala ba kayo sa barang? Naniniwala ba kayo na hindi lahat ng taong may pangit na mukha ay masama? Minsan mayroong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay na kahit anong gawin natin ay parang wala ng katapusan. Mayroon tayong mga bagay na gustong ipaliwanag pero hindi natin yun magagawa, lalo na nga kung ang mismong mga mahal natin sa buhay ay hindi sa atin maniniwala. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig sa seryeng ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Criselda, Tubong Masbate. Hanggang ngayon, dito pa rin ako nakatira kasama ng aking pamilya. Pero ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari sa akin noong ako ay 25 anyos pa lamang. Dito rin sa isang malayo at bulubunduking baryo sa probinsyang ito. Hindi ko na po babanggitin ang baryo na yon para na rin sa kapakanan ng mga taong nasasangkot sa aking kwento. Mga giliw na tagapakinig, samahan niyo ako sa pagbabalik tanaw sa aking karanasan para malaman niyo ang buong kwento kung paano ko nalampasan ang lahat ng mabibigat na pagsubok na dumaan sa aking buhay. Mga pagsubok na naglagay sa akin sa bingit ng kamatayan. Anong nangyari, Delia? Bakit sumisigaw kayo? Si Rodrigo! Tinangay siya ng aswang! Dinala sa direksyong yon! Ha? Tulungan niyo po siya! Iligtas niyo si Rodrigo! Ay, tayo na mga kasama! Sundan natin ang aswang! Tara na mga kasama kasi kasundan natin. Ayos ka lang ba, Criselda? Oo. Ayos din ako. Umiiyak lang ako kasi parang ako pa yung nagtulak sa kanya para magpakamatay. Pero anong gagawin ko? Hindi ko nga siya mahal. Isa pa ikakasal na tayo. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Siya lang ang masyadong umaasa. Isa pa ay sinabi mo na sa kanya ang iyong desisyon. Hindi lang niya yun matanggap. Gusto na niyang mamatay kaya hayon. Ibinigay sa kanya lang aswang ang hinahanap niya. Sana lang po ay maabutan pa nila Tio Arnold po ang aswang at mailigtas si Rodrigo. Kawawa naman siya. Nabigo na nga ay nabiktima. Rico kung ganun. Masyado nang malayo ang aswang bago tayo nakarating dito. Noong una ay nasusundan pa namin ang mga patak ng dugo. Pero nang makarating sa ilog, naglaho na yon. Hindi na nasundan ang aswang. Sigurado bukas. Matatagpuan na ang bangkay ni Rodrigo kung saan man siya tinangay ng aswang na yon. Ay, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Mas masakit sa talim ng patalim ang pangil ng aswang. Nay, kayo ba'y nalulungkot o natutuwa sa nangyari kay Rodrigo? Abay, syempre nalulungkot din. Tung bata na to. Pilit lang akong tumatawa para maalis ang nervyos ko sa aswang na yun, no? Sayang naman po at hindi niyo inabutan ng aswang. Sana'y nailigtas niyo pa si Rodrigo. Oo nga eh. Masyadong mabilis ang aswang. Nako, ang sabihin mo kapag tumatanda ng tao na kagaya mo, kahit isa pang magaling na manunugis, nagiging mabagal na rin na parang pagong. Lumalabo na rin ang mga mata kaya kapag madilim na ay wala nang makita. Ay, kung ikaw siguro ang tinangay ng aswang, tsak na aabutan namin. Kasi sa laki ng katawan mo, hindi ka niya makakayang buhatin at itakbo. Abay, ang loko na to. Mula noon hanggang ngayon, pasmado talaga yung bunganga mo.
Baka gusto mong isaksak ko dyan ang mga bawang na nakalaan para sa aswang. Ay, mas maganda ang bawang kapag ibinabad sa tubig sa gabi tapos iinumin mo sa umaga na parang kape. Pampatunaw yun sa
Ano ka ba naman, Criselda? Ano bang akala mo sa mukha ko? Mukha na ba itong basura na kailangang walisin? Kayo naman po kasi bigla na lang kayong sumisilip sa pintuan. Ayan tuloy tinamaan yung mukha nyo. Pasensya na po, hindi ko naman sinasadya eh. Akalat-kalat kasi ang mukha mo, kaya hayan ang nangyayari. Bakit kasi ang ganda-ganda ng araw ko may darating na mukhang surot? Nako, nagsalita na naman ang balyenang umaon sa dagat. Hindi naman ikaw ang dahilan kaya ako narito. Mabuti pang tumigil ka na sa panglalait sa akin. May dala akong karayom, sige ka. Mang Arnulfo, aanin niyo naman po ang karayom. Pasisingawin ko ang taba ng inay mo. Umalis ka nga sa pamamahay ko baka akasuhan kita. Ano naman ang ikakaso mo, Aber? Nandito naman ako sa labas ng bahay mo Illegal possession of ugly face. Yan ang ikakaso ko sa iyo kasi pakalat-kalat ka rito. Ha? Tama na nga po yan ay, Mang Arnolfo. Baka kung saan na naman napuntang usapan nyo eh. Ito kasi inay mo. Hindi na nawala ang galit sa akin. Hindi ko naman kasalanan kung hindi kami nagkatuluyan. Ang arte-arte kasi. Hindi raw ako mahal, kaya natural maghahanap ako ng iba. Doon pala, nagpapakipot lang. Nakasal na ako sa iba. Huwag mo lang ipaalala ang nakaraan, Tukmol. Ano bang kailangan mo at nandito ka? Pinadala ito ni Joselito. Paborito mo raw itong adobong pato. Kaya bago siya umalis, ay ipinakiusap niyang dalhin ko dito. Ganun po ba? Saan ba siya nagpunta? May kukuning pera sa kamag-anak namin sa bayan. Tulong daw yun para sa inyong kasal. Medyo malayo kaya ipinadala ko na ang motor ko. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Alis na ako, Criselda. Nelia, Oh, sana naman wag na tayo mag-away ha. Di ba tayo nagkatuluyan? Ito namang anak mo at pamangking ko ay magiging mag-asawa na. Kaya ayos na din yon. Parang iisang pamilya na tayo. ewan ko sa'yo. Sige na, umalis ka na. Nang makaalis na si Mang Arnulfo, tinikman ko ang ulam na dinala niya. Masarap yun kaya naisipan kong kumuha ng kanin at kumain. Sinaluhan naman ako ni Roda kaya nakalimutan ko na ang pinagagawa ni inay. Nailagay ko na kasi sa isang sulok ang walis tingting. Pero habang kumakain kami ni Roda, biglang umihip ang malakas na hangin. Kaya napatingin ako sa labas ng bintana. Natigilan ako ng isang matandang babae na kasuot ng purong itim na damit ang nakita ko roon. Nakatayo sa tabi ng mga puno ng kawayan. Nakatingin lang siya sa akin kaya saglit kong tiningnan si Roda. Roda, tingnan mo. May matandang mahaba ang buhok. May bandanang nakatakip sa mukha. Dito sa atin nakatingin. Nasaan ate? Wala namang matanda ron na. Ayun oh. Yung nakatayo sa mga puno ng kawayan sa bakuran natin. Oh. Teka, nasaan ang matandang yun? Halika nga, punta natin sa labas. Baka nandyan lang siya sa paligid. Ay naku ate, hindi mo na kailangang lumabas. Dito lang sa bintana, masisilip na natin kung nandyan pa siya o wala na. Wala na nga siya. Baka nga napadaan lang yun. Sige, kumain na ulit tayo. Aray ko! Bakit ate Criselda? May kulisap na kumagat sa pisngi ko. Tingnan mo nga ang apde. Naku, meron nga. Parang maliit na bubuyog. Ayun, lumipad na palabas. Buisit na yon. Ang daming kakagatin sa pisngi ko pa talaga. Sakit pa naman. Nasa na bang walang hiya na yung para durugin ko? Wala na siya ate. Lumipad na palabas ng bintana. Hindi mo na siya maaabot.
Joselito, ako to. Alam kong naririnig mo ko. Kailangan mong gumising. Kasi naghihintay ako sa'yo. Kailangan kita. Magpagaling ka kasi malapit ang petsa ng kasal natin. Ilang araw na lang yun. Kaya kailangan mong gumising. Sabi ng doktor ay ayos na siya, Criselda. Kaya huwag ka nang umiyak. Ligtas naman na si Joselito sa panganib. Oo nga naman, anak. Kailangan na lang niya ng sapat na pahinga at makalalabas na rin siya ng ospital. Opo, Inay. Mabait pa rin ng Diyos. Kasi hindi niya kinuha sa akin si Joselito. Ate, parang naiintindihan naman ni Kuya Joselito ang pinag-uusapan natin. Tingnan niyo ang kamay niya o kumilos yung daliri. Baka maya-maya lang gigising na siya. Lahat nga kami ay napatingin sa daliri ni Joselito na gumalaw ng isang beses. Pero hindi na iyon nasundan. Nanatili siyang tulog ng mga oras na yun. Mahabang oras pa kaming namalagi sa ospital. Pero nanatiling tulog si Joselito, kaya nang dumating na ang gabi, umuwi na kami. Muli naiwang mag-isa roon si Mang Arnulfo para bantayan si Joselito. Nang makarating kami sa aming bahay, kaagad akong pumasok sa aking kwarto at nahiga. Muli kong naramdaman ang hapdi ng aking pisngi. Ganun pa man, nakatulog pa rin ako sa sobrang pagod. Kinabukasan, maaga pa, nagising na ako. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko sa kusina sina Inay at Roda. Nagkakape na. Pero bago ako tuluyang makalapit sa kanila, Sino ka? Anong sino ako? Nagsabay pa kayong nagtanong. Sino ka na bigla na lang papasok sa aming bahay? Kaling ka pa sa kwarto ng aking anak. Roda, tignan mo nga ang ate mo kung nasa na siya. Opo, Nay. Ate! Ate Criselda, nasan ka ba? Nay, ano bang kalokohan ang sinasabi nyo? Isa ba itong biro? Tumigil ka! Hindi kita anak! Huwag kang lalapit, sasabuyan kita ng mainit na tubig. Nay! Niwawala ang Ate Criselda! Wala siya sa kanyang kwarto! Ano bang sinasabi nyo? Ako nga ito, Nay. Para naman kayong tanga eh. Tigilan nyo ng pagbibiro sa akin, ha? Kung gayon ay tsak na kinain mo ang aking anak na si Criselda. Walang iya kang bruha ka, papatayin kita! Nay, hindi na ito magandang biro. Bitiwan nyo ang itak na yan! Tigilan na natin ang biroang ito! Kung wala na sa kwarto ang aking anak, ibig sabihin, kinain mo ang anak ko! Papatayin kita! ilang beses akong tinaga ni Inay pero nagawa kong ilagan yun. Hindi ko na ilagan ang baso na ipinukul sa akin ni Roda. Tinamaan ako sa dibdib. Nang matiyak ko na hindi nga sila nagbibiro, kaagad akong tumakbo papasok sa aking kwarto. Isinara ko agad yon nang makapasok ako pero sinundan pa rin nila ako. Pilit nilang binubuksan ang pintuan at gusto akong pasukin sa kwarto. Nang makita ko na malapit nang masira ang kandado ng pintuan ay itinulak ko papunta roon ang aking papag. Noon ako napatingin sa aparador na mayroong salamin. Gulat ako sa aking nakita. Ang laki ng pagbabago ng aking mukha. Hindi ako makapaniwala na bigla akong tumanda at ang mukha ko ay puro bukol. Mapula ang mga mata ko at humaba ang aking ilong at baba. Anong nangyari? Bakit ganito ng mukha ko? Para na ako isang bruha. Pati pala boses ko nagbago na. Kaya pala hindi na nila ako nakilala. Kaya pala gusto nila akong patayin. Kaya pala gano'n na lang ang galit nila sa akin. Umanda ka sa amin! Papatayin ka naming bruha ka! Aswang ang bruha na yan, Nay! Kinain niya ng buo si Ate Criselda! Nay, maniwala kayo. Ako si Criselda. Hindi ko alam kung bakit nagbago ang aking anyo. Pero ako pong panganay niyong anak. Roda, ako to, ang Ate Criselda mo. Huwag mo kaming lokohin! Maganda ang anak ko! Hindi mo kagaya na isang bruha! Roda, humingi ka ng tulong sa mga kapitbahay natin. Kailangang mamatay ang bruha na to na kumain sa kapatid mo! Sige po, Inay! Diyan lang kayo! Huwag niyong hayaang makatakas ang bruha! Saklolo! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! May bruha sa loob ng
Nang matiyak ko na hindi na talaga makikinig sa mga paliwanag ko sina inay, nagdesisyon na akong tumalon sa bintana ng aking kwarto at tumakbo na papalayo sa aming bahay. Natatakot akong baka kapag dumating ang mga kapitbahay namin at mahuli ako ay saktan nila ako o kaya naman ay patayin. Hindi pa nga ako masyadong nakakalayo sa aming bahay ay narinig ko nang nagkakagulo ang mga taong nagsisigawan, pati ang tahol ng mga aso. Alam kong papalapit sa akin ang mga iyon kaya tuloy-tuloy na akong tumakbo sa paanan ng bundok. Pinasok ko ang malawak na kakahuyan hanggang sa makapagtago ako sa isang malaking puno. Nang bahagya akong sumilip ay nakita ko ang mga taong humahabol sa akin kasama sila inay. Tapos ay narinig ko ang malakas nilang sigawan kaya muli akong sumilip. Isang malaking baboy ramo na may mahabang sungay sa magkabilang gilid ng bibig ang nakita ko na humarang sa kanila. Mga kasama! Ng matandang yon. Nakakaya naman sa iyo. Ligtas na siguro ako sa mga humahabol sa akin kaya aalis na ako. Hahanap na lang ako ng ibang lugar na matitirhan. Wala nang pinakaligtas sa mga kagaya mo, kundi ang lugar na ito. Galit na galit ang mga humahabol sa iyo. Isa kang buruha sa paningin nila. Iniisip nila na mapanganib ka, kaya gusto ka nilang patayin. Naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko alam kung bakit nangyari ang mga bagay na ito sa akin. Pero alam kong malalampasan ko rin ito. Sige, aalis na ako. Salamat sa pagtulog mo, pero ayokong madamay kayo sa problema ko. Sige, ikaw ang bahala kung hindi mo matatanggap ang inaalok ko. Pero kung kailangan mo ng tulong namin, nandito lang kami. Ay siya nga pala,
Dalhin mo ang itak na ito para may pangproteksyon ka sa sarili mo. Paalala ko lang, huwag ka nang bumalik sa baryo. Baka mamatay ka lang. Salamat sa lahat. Ako nga pala si Criselda. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Rod, tama. Rod ang pangalan ko. At yun naman si Anita. Maraming salamat, Rod. Aalis na ako. Bago ako tuluyang umalis, lumingon akong muli sa matandang babae na nasa harapan ng isang kubo. Bahagya akong ngumiti tapos ay umalis na ako roon. Binagtas ko ang makapal na kakahuyan hanggang sa makalayo ako sa lugar ni Ron at Aling Anita. Naisip ko kasi na madadamay sila sa problema ko kapag doon ako inabutan ng mga tao. Nang mapagod ako sa paglalakad, naupo ako at sumandal sa tabi ng isang malaking puno. Noon ako muling umiyak habang naiisip ko ang nangyari sa amin ni Inay. Hindi ko naman sila masisisi kung ganoon ang ginawa nila dahil ang anyo ko ngayon ay malayo sa dati. Sa ganoong posisyon, nakatulog ako. Hanggang kumalat ang dilim, ipinasya kong bumalik sa baryo. Nagmasid ako sa aming bahay. Sa gawing likuran ako dumaan hanggang sa makalapit ako sa dingding. Nang makakita ako ng butas, sumilip ako. Si Mang Arnulfo ang una kong nakita. Ano ba itong nangyari kina Criselda at Joselito? Tsak na hindi matatanggap na Joselito ang pagkawala ni Criselda. Hindi pa rin ba siya nagigising? Hindi pa nga eh. Sabi ng doktor ay parang nakomatos siya. Wala raw nakakaalam kung kailan siya gigising. Pwedeng sa madaling panahon o kaya habang panahon na. Ay, bakit nangyari sa mga bata ito? Sabi ko na nga ba't malas sa pagsusukat ng damit pang kasal? Ang tigas ng ulo ni Criselda. At ikaw naman kasi, Roda. Bakit tinulungan mo pa ang ate mo? Tingnan mo tuloy ang nangyari. Pasensya na po. Hindi ko naman alam ang pamahiin na ganyan eh. Patay na bang talaga si ate Criselda? Kinain na siya ng bruha na yon. Napakasama niya. Hindi pa natin nahuli para sana naiganti na natin ang ate mo. Buhay ako, Day. Nandito lang ako sa paligid nyo. Bakit kasi ayaw nyo akong paniwalaan? Oo ga. Sayang at hindi natin napatay ang awok na yon. Naiganti na sana natin si Criselda. Ikaw naman kasi, pinabayaan mo pang makawala. Umihina na talaga ang mga mata mo. Bumabagal lang ang kilos mo. Natakasan ka tuloy. Huwag mo na akong sisihin. Alam mo naman ang nangyari, di ba? Kapag nagising yung si Joselito at nalaman ang bagay na ito, tsak na hindi siya titigil hanggang hindi nakikita ang bruha na yon. Tsak na papatay. Buisit na mga yun, ha? Bruha daw ako. Tagain ko kaya ng itak ang mga bunganga nila. Pabayaan mo na sila. Kailangan na nating bumalik sa bundok. Baka magtawag pa na makasama ang mga yon. Bakit nandito ka din? Sinundan kita kasi alam kong magulo pa ang isip mo. Tama nga ako kasi bumaba ka ulit dito. Kumuha ako ng damit sa bahay namin, kaya lang ito lang ang nadala ko. Kasi may papasok sa kwarto ko, umalis na lang ulit ako. Papairamin na lang kita. May mga damit ako doon. Umalis na tayo rito.
Kaagad na nga kaming umalis doon ni Rod. Bumalik kami sa bundok. Nang gabing yun ay sa ilalim ako ng puno natulog. Pero kinabukasan lang ay tinulungan ako ni Rod na gumawa ng kubo sa lugar na napili ko. Siya ang pumutol ng mga puno at mga kawayan na gagawing poste at bumungan sa kubo. Kumuha rin ng mga talahib at kubon para gawing atit at dingding. Maghapon din naming pinagtulungan na gawing yon. Nang sumunod na araw, papag naman ang ginawa namin hanggang sa matapos ang kubo. Doon na ako tumira. Nung una, palagi akong umiiyak sa takot lalo na pagsapit ng gabi dahil naririnig ang mga atungal ng mga hayop sa gubat at panggabing ibon. Pero nang tumagal, nasanay na rin ako sa kagubatan. Lumakas ang aking loob at katawan. Nakakaya ko ng pumatay ng mga hayop gubat para may makain at mabuhay. Ang laki ng pinagbago mo, Criselda. Ang laki ng nahuli mong bayawak ka. Tama lang yan, para patuloy ka mabuhay. Masaya ako para sa'yo. Salamat din sa tulong mo, Rod. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad ng utang na loob. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nandito ka at ligtas. Palagi kitang pupuntahan dito sa lugar mo. Ay, siya nga pala. Napansin ko na nagiging daanan ng mga taong umaakyat dito sa bundok. Ang bahaging iyon. Alam ko nang ibig mong sabihin. Ako nang bahala doon. Itataboy ko na lang sila palayo dito. Mas maganda kung huwag ka na magpapakita sa kanila. Kapag kumalat ang balita na nandito ka, baka maraming magtangka na hanapin ka. Delikado yun para sa'yo. Mula nga noon, kapag mayroong mga taong naliligaw sa daanang malapit sa aking kubo ay tinatakot ko para umalis na doon. Hindi ako nakinig sa sinabi ni Rod. Sa akin lang naman ay para itaboy sila sa lugar na ito dahil may mga gumagalang mababangis na hayop akong nakita. Nagtatakbuhan nga ang mga tao palayo sa akin kapag nakikita ako. Takot na takot ang mga iyon kaya umaalis na agad sa kagubatan. Sa gayong paraan na ililigtas ko sila sa mababangis na hayop sa gubat. Kaya naman pagbalik ko sa aking kubo ay tawa ako ng tawa. Pero ang hindi ko alam, sa tuwing may mga tao palang tumatakbo at natatakot sa akin ay mayroon palang namamatay. Natuklasan ko yun isang hapon nang sundan ko ang dalawang lalaki na tumatakbo pababa ng bundok at makasalubong ang mga taong kilala ko. Sino mang Arnulfo at Joselito. Bigla ay lumakas ang tibok ng puso ko nang muli kong makitang lalaking minahal ko ng sobra. Ibig sabihin, hindi ko pa rin pala nailigtas ang tatlong ito. Isa sa kanilang nakain ng mabangis na hayop sa gubat. Oh, si Joselito yun na. Nagising na pala siya. Saglit ka. Kailangang lumapit ako ng bagya sa kanila. Joselito, ang sabi ng mga ito ay naroon daw ang bangkay ng kasama nila. Puntahan natin, baka kinakain na yun ng bruha. Ano ba naman kayo? Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Sinabi na nga sa inyo, di ba? Sinalakay sila ng bruha. Bakit pa tayo pupunta ron? Para patay ng bruha. Hindi mo ba natatandaan? Mga manunugis tayo ng aswang. At ang bruha ay isa rin kampo ng kadiliman, kaya dapat nating pigilan. Siya ang pumatay sa katipan mong si Criselda. Sino ba Criselda ang sinasabi nyo? Wala akong matandaan eh. Meron ba akong katipan? Ay nako. Ano bang gagawin ko sa'yo para maalala mo ang mga bagay-bagay? Pati pala ang babaeng mahal na mahal mo ay hindi mo na maalala gayon. Ikakasal na sana kayo ng maaksidente ka. At siya naman kinain ng bruha. Mang Arnulfo, tiyuhin mo ako, loko ka. Sige, Tio Arnulfo. Mula nang magising ako ay wala akong maalala. Wala akong kilala. Hindi ko nga alam kung tiyuhin ko ba talaga kayo. Abay, loko ka palang bata ka. Hindi ba halata na magkamag-anak tayo? Halika, pagdikitin natin ang ating mukha. Oh, hayan. Tingnan mo. Hindi ba tayo magkamukha? Hindi po eh. Malayo ang itsura natin. Buset! O sige kung hindi ay hindi. Ayaw kong pilitin ka. Pero hindi mo na itatanong noong hindi pa ako expired.
Ganyan ang mukha ko sa'yo. Ewan ko nga kung bakit ba ganito na ngayon ito eh. Gwapo naman po kayo nung hindi pa uso ang mga tao. Ano akala mo sa akin, Chongo? Busit ka talaga. Halika na nga at baka hindi na natin abutan ang bruha na yon. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis kay Joselito dahil malaki na ang ipinagbago niya. Narinig ko na hindi na niya ako naalala. Wala siyang matandaan sa mga nangyari sa amin. Naisip ko na nawala ang memorya niya dahil sa nangyaring aksidente. Naputol ang pag-iisip ko nang makita kong umalis na sila kaya sinundan ko. Doon ko nakita ang isang lalaking nakahandusay, wasak ang leeg at butas ang dibdib, palatandaan na sinalakay ng isang mabangis na aswang. Ito ang katunayan kumakain talaga ng tao ang bruha na yon. Kagaya rin siya ng isang aswang. Malupit at walang puso. Lahat ng biktima niya ay ganito ang hitsura. Ganun ba talaga kalupit ang sinasabi niyong bruha, Tio Arnolfo? Parang hindi naman ako makapaniwala eh. Bakit hindi ka makapaniwala? Heto na nga ang mga ebidensya. At saka siya ang kumain sa iyong katipan na si Criselda. Inulit yun na naman ang pangalan ng babaeng yun. Sinabi ko na nga sa inyo na hindi ko siya maalala. Hindi ko siya kilala, kaya wag niyo nang ulit-ulitin. Saka itong lalaki na to. Tsaka kung mabangis na hayop ang kumagat dyan, hindi bruha. Ay, hirap talaga ng kalagayan mo, Joselito. Para kang isinilang lang kahapon. Ano ba ang gagawin ko para magbalik ang alaala mo? Dati kapag nakakarinig ka ng mga taong pinatay ng aswang, ikaw ang pinaka-agresibo na hanapin yon. Pero gayon, ay, sakit sa ulo. Basta ako kung ano lang ang makikita ng mga mata ko, yun ang papaniwalaan ko. Pero kung sabi-sabi lang, hindi ako mananakit ng kahit na sino. Konsensya ko yun kapag nasaktan ko ang inosente. Bahala ka kung yun ang katuwiran mo. Mga kasama, buhatin nyo na ang bangkay ng lalaking ito. Dalhin natin sa baryo. Napapagod na ako, Tio Arnolfo. Sumasakit ang ulo ko. Dito na lang muna ako. Gusto ko munang magpahinga dito sa ilalim ng puno. Huwag ka nang magpaiwan dito. Delikado. Baka salakayin ka pa ng bruha na yon. Malapit ang dumilim. Abay, yun nga ang gusto ko. Para makaharap ko ang sinasabi niyong bruha. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko basta hawak ko ang itak na ito. Sige, ikaw ang bahala. Alam ko naman na kung ano ang maisipan mo, ayun ang ginagawa mo. Hindi ka naman nakikinig sa akin. Kaya nga kita isinama sa mga ganitong lakad ay para may maalala ka. Kaso ay parang walang epekto eh. Sige na po, mauna na kayo. Magpapahinga na lang muna ako dito. Tingnan ko kung meron akong maalala sa lugar na ito.
Sa wakas, nahuli ka rin naming bruha ka. Batayin! Ay, sandali mga kasama. Itigil niyo muna ang pambabato sa bruha. Arnulfo, sa wakas ay nahuli mo na rin ang bruha na yan. Oo, Delia. Ikaw na ang bahalang magparusa sa kanya. Napakasama mo. Ikakasal na sana ang anak ko pero sinira mo ang buhay niya. Ngayon pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo. Nay, ako si Criselda. Maniwala kayo sa akin. Ako ang inyong anak. Pigilan yung mga kababaryo natin. Nasasaktan ako, Nay. Huwag mo akong tawaging inay. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mas matanda ka pa sa akin. Dapat sa'yo ay mamatay. Pero ako po talaga si Criselda. Oh, patalim. Nay, huwag niyong gawin yan. Huwag niyo akong saktan. Ako si Criselda. Maniwala kayo.
Ilan si Joselito. Pinagmasdan Ayos ka lang ba, Joselito? Opo. Para lang akong nahilo saglit. Para may kung anong bagay ang bigla kong naalala. Pero nawala agad. Sige mga kasama. Meron akong dala na bawang at asin dito. Kapag ang babaeng ito ay nasunog, ibig sabihin ay aswang siya. Sige, Joselito. Sunugin mo ng asin ang babaeng yan. Ang kamatayan niya magpapatahimik sa aming kalooban. Maganda nga ay masunog siya ng buhay. Sige, gawin mo na. Lumayo kayo sa kanya, Nelia. lumayo naman sa akin si Nainay. Si Joselito lang ang naiwanan sa harapan ko. Mula sa kanyang bulsay, ibinuhos niya sa aking ulo at katawan ang asin. Ang bawang ay inilagay niya sa aking bibig. Nalasahan ko ang matapang na lasa ng durog na bawang. Nanunuot sa dila ko ang anghang niyon pero tiniis ko para patunayan sa lahat na hindi ako aswang. Kinain ko yun. Ang asin na nasa aking ulo at katawan ay ramdam ko ang kating dulot niyon pero binaliwala ko lang. Nangigala ko ang aking mga mata, lahat ay natigilan. Lahat ay naghihintay ng resulta kung ano ang mangyayari sa akin. Dahil ang nakikita nila ay kabaligtaran sa kanilang inaasahan. Baka kulang pa ng asin. Dagdagan mo pa. Chornolfo, anong akala mo sa babaeng yan? Isda na gagawing daing? Napakarami na ng asin at bawang na ibinuhos ko sa kanya. Kung aswang siya, tiyak na malalapnos sa kanyang katawan. Tiyak na uusok na agad ang bibig niya at mamamatay. Pero tingnan nyo. Pero, baka may pangontra ang bruha. Aling Nelia, kahit anong pangontra pa ang gamitin kapag asin at bawang ang pinagsama, tiyak na mamamatay siya. Ibig mong sabihin, hindi siya aswang? Nakita nyo naman, hindi ba? Hanggang ngayon ay buhay na buhay siya. Kinain pa nga niya yung bawang, oh. Paano niyo sasabing aswang o bruhang matandang yan? Kung nagkataon pala, mali ang ating napatay. Maya-maya lang ay nabulabog muli ang lahat ng naroon ng isang lalaki ang biglang dumating. Sumisigaw sa sobrang takot, paano ay sinalakay daw siya ng aswang at itinuro ang direksyon kung saan niya naiwanan ang kanyang kasamahan. Kaya naman nagtakbuhan na doon ang mga tao, lahat sila ay iniwanan na akong nakagapos sa poste. Doon muling lumabas sa dilim si Rod, kinalagang tali sa aking mga kamay at katawan, tapos ay tumakas na kami. Sa ibang direksyon kami dumaan pabalik sa bundok. Nang makarating kami sa aking kubo, ginamot ni Rod ang aking sugat sa muka. Maraming salamat sa iyo, Rod. Iniligtas mo ulit ang buhay ko. Napakasama nila. Lalo na ang Arnolfo na yon. Magbabayad siya sa akin. Kung anong naranasan mo, mangyayari din sa kanila. Pabayaan mo na lang sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Salamat na lang din at dumating si Joselito. Magpahinga ka na. Tsak na bukas ay masakit ang sugat mo na yun sa muka. Pero huwag ka mag-alala. Ampat na ang dugo, saka nabalutan. Sa harapan ng kubo ko. Luto na ito. Pwede mo nang kainin.
Mukhang masarap nga yan, Rod. Nagutom na nga ako. Hati na lang tayo. Kinain ko na yung isa kanina, kaya sa iyo na lang yan. Busog na ako. Rod, bakit napakabait mo sa akin? Palagi kang dumarating kapag kailangan ko ng tulong. Palagi mo akong inililigtas sa panganib. Nakakayang aminin, pero mahal kita, Griselda. Masaya ako kasi nakasama kita dito sa bundok. Napakapangit ko, Rod. Kinatatakutan nga ako ng mga tao. Tapos ikaw naman ay magugustuhan ako at mamahalin pa. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala naman silang alam sa totoong nangyari eh. Bakit ikaw, Rod? Alam mo ba ang totoong nangyari sa akin? Hindi rin. Ganyan ka na makita kita eh. Basta ang alam ko lang, habang tumatagal, lalo kitang minamahal. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patutunayan kong mahal talaga kita. Salamat, Rod. Pero marami pa akong problema. Hindi ko nga lang alam kung paano ito matatapos. Handa naman ako maghintay, Griselda. Kapag handa ka nang tanggapin ako, pwede naman tayo magsama na sa isang kubo. Tipid ng ngiti lang ang isinagot ko sa sinabi ni Rod tapos ay itinuloy ko ng pagkain ng inihaw na manok. Ilang araw pa ang nakalipas, magaling na ang sugat ko. Naisipan ko na bumaba ulit ng bundok para makita si Joselito, pero nagulat ako nang makita ko ang mga taong nagkakagulo habang umaakyat sa bundok. Nagtago ako sa malaking puno at pinanood sila. Nagulat ako nang makita ko na sina Joselito at Mang Arnulfo ang hinahabol ng mga tao, kaya nagmamadali akong umalis sa pinagtataguan ko. Dahil kabisado ko ng pasikot-sikot sa gubat ay nagmamadali akong tumakbo at binagtas ang mga damuhan hanggang sa makita ko na nagtatago sa malaking puno ng balete ang magtiyuhin. Ay! Doon sila nasa tao! Ay, mabuti naman at nailigaw natin sila. Ligtas na tayo dito. Ang mga loko na yun, balak talaga tayong patayin. Mabuti na lang at nakatakbo tayo dito. Hindi pa kayo ligtas sa lugar na to. Sumama kayo sa akin. Ay, bruha! Andito ka pala! Paano ka nakatakas ng gabing yun? Nakagapos ka sa poste, hindi ba? Si Rod, este ang aking ama. Siya ay nag-alis ng tali sa aking mga kamay kaya ako nakaalis doon. Kayo, bakit kayo hinahabol ng mga tao? Hindi ba't mga manunugis din sila na kasama nyo? Pinagbintangan kami ng mga aswang. Meron daw nakakita sa amin na pinatay ang isa naming kababaryo, kaya ayon, naniwala ang lahat. Masakit po sa kalooban kapag napagbibintangan sa isang bagay na hindi naman ginawa, hindi ba? Oo na. Pasensya ka na sa ginawa ko sa'yo. Saan bang ligtas na lugar na hindi kami basta masusundan ng mga taong humahabol sa amin? Tutulungan ko kayo ngayon para makaganti naman ako sa kabutihang ginawa sa akin ni Joselito. Sumama kayo sa akin. Saan tayo pupunta? Sa tirahan ko. Doon ay ligtas na kayo. Kasi iniiwasan ng mga tao na mapadaan sa lugar na iyon. Sumama kayo sa akin kung may tiwala kayo at gusto niyong maligtas. Wala na ngang nagawa si Mang Arnulfo at Joselito kung hindi ang sumama sa akin, lalo na nga at narinig nilang mga boses ng mga dati nilang kasamahan na bumalik doon para hanapin sila. Mabilis ang naging lakad namin para makalayo sa lugar na yon at hindi na masundan ng mga tao. Makalipas ang isang oras, nakarating na kami sa lugar ko. Alanganin pang pumasok sa aking kubo si Mang Arnulfo. Matagal siyang nakatayo sa harapan ng kubo at iginagala ang mga mata. Bakit hindi pa kayo pumasok sa kubo at nang makaupo kayo, Mang Arnulfo? Ano bang hinahanap nyo? Ay, ikaw Ay, hindi. Naghahanap ako ng kaldero o kawali. Hanggang ngayon talaga naniniwala pa kayo na bruha ako. Walang kawa dito. Wala ding mga kaldero o kawali. Kung ganon, ay paano ka nabubuhay? Ibig kong sabihin, paano ka kumakain?
Puro lang inihaw ang kinakain ko. Inihaw na kamote, saging at kapag siniswerte, nakakahuli ng manok gubat, yun ang kinakain ko. Hayan pa nga ang inihaw na manok sa tuhugan. Kainin mo na lang kung nagugutom ka. Medyo matabang nga lang kasi wala naman akong asin dito. Meron naman kaming dala. Heto ang asin, Joselito. Mabuti naman kung ganon. Pahingi nga ako. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng masarap na pagkain. Hindi nakakibo si Mang Arnulfo nang kunin ko sa kanya ang asin at pahiran ang inihaw na manok na naroon tapos ay kinagat ko yun. Nasiyahan ako dahil sa wakas nagkaroon ng lasa ang aking pagkain. Habang kumakain ako ay napatingin na lang sa akin si Mang Arnulfo at Joselito. Parang ako ang mas nagutom, kaya kinain ko na ng tuloy-tuloy ang manok kasi malasa ang karne niyon kapag may asin. Iniaalok mo sa akin yung inihaw. Yun pala ikaw ang mas nagugutom. Masarap pala siya kapag may konting alat na malalasahan. Siya nga pala, pwede kayong makitira dito sa kubo ko. Malaki naman ito. Gumawa na lang kayo ng papag na may higaan nyo. Nakakaya naman kung makikitara kami sa'yo ng matagal. Pwede siguro yun habang hindi pa kami nakakagawa ng kubo namin. Oo nga. Makikitara kami kahit ilang araw lang. Sige, pwede kayong makitira dito sa akin hanggang gusto nyo. Pero kung gusto nyo talaga na gumawa ng kubo nyo, pwede rin naman. Ligtas kayo sa lugar na ito kasi bihira mga taong napupunta dito. Iniiwasan nilang lugar na ito dahil natatakot sa akin. Hindi nila alam na mas nakakatakot ang awok. Oo nga pala. Hindi ba napapaligaw dito ang awok? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Ang lakas ng loob mo. Paano ka nakatagal sa lugar na ito? Nag-iisa ka lang ba dito? Kailangan kong maging matapang at malakas para mabuhay ako. Gusto ko pang makasama ang mga mahal ko sa buhay. Pero hindi ko alam kung paano. Narinig ko na ilang beses mong tinawag na inay si Nelia. Bakit? Dahil siya po talaga ang aking ina. Si Rod ang nakababata kong kapatid. Pero ayaw nilang maniwala na ako ito. Palibhas ay naging ganito na ang aking anyo. Ay, kung ikaw talaga si Criselda, meron ka bang masasabi sa akin na pwede kong paniwalaan na ikaw gayan? Ako ang babaeng papakasalan nitong si Lito. Bago siya na aksidente at nawala ng memorya. Kayo ang dating kasintahan ng inay ko, pero hindi kayo nagkatuluyan. Isinukat ko ang damit pangkasal bago nangyari ang lahat ng kaguluhang ito. Nang magdala kayo ng adobong pato sa bahay namin, nahampas ko kayo ng walis sa mukha. Alam mo nga pala ang lahat ng iyan. Kung ganon, ikaw nga ba si Criselda? Pero bakit ka naging ganyan? Hindi ko po alam. Pagising ko isang umaga, paglabas ko sa aking kwarto ay galit na sina Inay at Roda sa akin. Kaya pala'y ganito ng itsura ko. Sa palagay mo naman ay maniniwala kami sa kwento mo? Paano naman kita magugustuhan? Paano kita pakakasalan kung ganyan ang itsura mo? Joselito, kung wala kang natatandaan, sasabihin ko sa'yo na itong si Criselda ay napakagandang dalaga dati. Pero paano naging ganyan ka? Bahala ka kung maniniwala ka sa kanya. Basta ako, kung ano ang mga nangyayari ngayon, yun lang ang alam ko. Diyan na nga muna kayo. Lalabas ako ng kubo. Gusto ko sanang hawakan si Joselito dahil nasasabik na ako sa kanya pero hindi ko ginawa. Pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong hindi naman siya naniniwala. Naisip ko ring ipakita ang diary pero hindi ko na lang itinuloy dahil baka isipin niya naggawa-gawa ko lang yon. Kaya paulit-ulit na lang akong napabuntong hininga. Nang muli kong balingan si Mang Arnulfo, sa kanya ko ipinakita ang diary na kaagad naman niyang binasa. Nakasulat nga doon ang lahat ng nangyari sa aming lahat. Naniniwala ako na ikaw nga ang nawawalang anak ni Nelia na si Criselda. Isang bagay na lang ang dapat kong tiyakin. Ang malaking nunal sa batok ni Criselda. Meron ka ba? Meron po. Buhay na buhay ang nunal ko na yan. Pati dito sa balikat.
Kayo nga po ang madalas na magsabi sa akin noon pa na masama ang pagkakalagay ng nunal ko sa magkabilang balikat at sa batok. Sabi niyo pasangkrus ang tawag dyan. Daranas ako ng maraming problema bago maging masaya. Nako, Diyos ko. Ikaw na gayang Criselda. Joselito! Halika nga dito. Meron kang dapat malaban. Nasaan ka na? Nasa labas po. Dinig ko ay kausap niya yata si Rod. Tayo na po sa labas. Anong ginagawa niyo sa kubo ni Criselda? May mga binabalak ba kayong masama sa kanya? Huwag kang mag-alala, Tatang. Hindi kami gagawa ng masama. Wala kaming balak na saktan ang anak mo. Siya nga naman, Rod. Hindi nila ako sasaktan. Sila nga ang pumigil sa mga tao nang gusto kong patayin ang mga yun. Huwag kang magpalin lang sa mga ito, Criselda. Baka planado lang nila ang lahat ng ito. Ilang araw lang ay mayroon na namang manggugulo dito. Alam ko na ang totoo ngayon. Siya ang nawawalang anak ni Nelia na si Criselda. Kaya hindi namin siya sasaktan. Makikitira lang muna kami dito pansamantala habang hindi pa natatapos ang aming problema. Hindi ba kayo yung mga hinahabol ng mga taga-baryo? Mga aswang kayo! Mga manluloko! Hindi ako maniniwala sa inyo! Manluloko ka rin naman. Sabi mo anak mo ang babae mo kang bruha na to. Hindi naman pala. Saka hindi naman kami sa'yo makikitira. Kundi Dito. Noon sa dumilat at nakita ako. bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Wala. Kadarating ko lang at may dala akong prutas. Di ba paborito mo ang mangga at chiko? May dala ko. Baka gusto mong kainin. Ayoko namang ganyang prutas. Ikaw na lang ang kumain kung gusto mo. Pero dati gusto mo ito, hindi ba? Salamat na lang, pero ayoko na makulit. Salamat din at pinatuloy mo kami dito sa kubo mo. Pero hindi naman ibig sabihin yun ay maniniwala ako sa lahat ng mga pinag-usapan nyo ng tiyuin ko. Wala akong maalala tungkol sa'yo eh. At kahit sa panaginip, hindi ako iibig sa isang kagaya mo. Di naman kita pinipilit na maniwala. Naiintindihan kong kalagayan mo. Kaya sana gumaling ka na. Kung magbalik man ang dati kong alaala, ito ang tatandaan mo. Pwede tayong maging magkaibigan pero ang magmahalan, hindi mangyayari yun kaya huwag kang umasa. Tumigil ka sa panghahabak mo sa kanya, Joselito. Hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Sinasaktan mo ang damdamin niya. Sige, tatahimik na ako. Siguro mas maganda talagang gumawa tayo ng sarili nating kubo. Malaki naman ang kubo ni Criselda. Dalawa rin ang papag, kaya wag na tayong gumawa. Mas mabuti na magkakasama tayo para mabantayan natin siya. Kapag nakaisip na ako ng paraang gagawin, ay kailangan ko siyang maibalik kay Nelia. Tiyo naman, paano siyang ibabalik kay Aling Nelia? Makita nga lang ang itsura niya, nagagalit na. Papatayin lang nila ang babaeng yan. Kaya nga ang sabi ko, pagkatapos ng problema, di ba? Ibig sabihin ay kasama na ron ang itsura niya. Problema nga lang natin ay hindi natin alam kung paano matatapos eh. Idadagdag niyo pa ang problema niya. Ang pag-isipan natin ay kung paano tayo makababalik sa baryo. Kung paano mawawala ang pagdududa nila ng mga aswang tayo.
Joselito, mag-ingat ka sa malaking baboy Ramo. Papasugod na siya. Baboy nga. Mabuti naman at ikaw na ang lumapit sa akin. Makakatikim din ako ng litsong baboy kapag napatay kita. Sige, lumapit ka sa akin. Hangal, ikaw ang gagawin kong pananghalian. Umanda ka sa akin ngayon. Ha? Aswang ka pala? Namutla ka ano? Nawala ang tapang mo. Yan ang gusto ko. Tatapusin na kita para wala na maging hadlang sa mga gusto kong gawin. Galit na sumugod ang awok. Dinamba si Joselito at nagpambuno sila. Nabitiwan ni Joselito ang itak. Pilit niyang pinigilan ang ulo ng awok para hindi siya makagat. Hinawakan niya ang dalawang sungay niyon at tinadyakan palayo. Tumalsik ang awok at nagpagulong-gulong ng bumagsak. Pero baliwala yun. Muling tumayo at sumugod kay Joselito. Yun naman ang pagkakataong nakalapit ako. Pinalo ko ng hawak kong kawayan ang ulo ng awok pero sinalo lang ng kanyang bunganga ang kawayan at saka kinagat. Nadurog ang kawayan kaya nang muling dumamba ang awok para sumalakay, niyakap ko si Joselito. Tumama sa likuran ko ang paa ng awok kaya tumalsik kami ni Joselito sa malalim na talampas. Nagpagulong-gulong kami pababa sa hanggang bumalandra kami ni Joselito sa isang puno. Tumama doon ang ulo niya. Aray ko! Sakit ang ulo ko. Joselito, ayos ka lang. Sino ka? Ako si Criselda. Eh di mo ba ako natatandaan? Nakitira kayo ng Tio Arnolfo mo sa kubo ko. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Pero Joselito, bakit natatakot ka na sa akin ngayon? Anong nangyayari sa'yo? Lumayo ka sa akin! Layo! Aswang lang ang pinapatay ko. Pero kung hindi ka aalis, baka makapatay ako ng bruha na kagaya mo. Bago pa ako makasagot, muling dumating ang awok. Kaya nang makita yun ni Joselito, kaagad siyang tumayo. Kaagad na kinuha ang isang piraso ng kahoy na nakakalat doon. Noon ko maling nakita ang galit sa mukha ni Joselito para sa mga aswang. Kaya nang sumalakay ulit ang awok ay alam na niya kung paano lalabanan. Siya na ang naunang sumalakay sa aswang. Magkakasunod na palo sa ulo ng awok ang pinatama ni Joselito. Nahilo yun at bumagsak. Noon naman dumating si Mang Arnulfo na may dalang itak at sibat. Dahil doon tumakas ang awok. Kaagad din akong umalis doon. Pero ayon kay Mang Arnulfo, ipinaliwanag niya kay Joselito ang lahat ng nangyari. Ayos ka lang ba, Joselito? Ayos lang ako, Tio Arnolfo. Bakit nandito tayo sa gubat? Wala ka bang matandaan sa nangyari? Magtatanong po ba ako kung alam ko? Kanina nang magising ako, meron akong nakita na babaeng mukhang bruha. Kasunod ang awok na yun. At teka, gabi nung mahulog ako sa bangin, dahil binangga ng awak ang motor ko. Bakit tirik ang araw ngayon? Nako, sa wakas ay nagbalik na ang mga alaala mo. Magaling ka na ga, Joselito. Natatandaan mo na ang nangyari. Umuwi na tayo, Tio Arnolfo. Gusto ko na makita si Criselda. Nandito na siya kanina. Kasama mo. Hindi mo ba siya nakita? Wala siya dito, Tio Arnolfo. Ang babae mo kang bruhang nakita ko kanina dito. Siya si Criselda. Maniwala ka man o sa hindi, siya ang babaeng pakakasalan mo. Nagbago ang itsura niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tayo naman ay tinugi sa mga tao sa bintang ng mga aswang tayo. Kaya tayong tatlo ay nandito sa gubat at nagtatago. Marami na palang nangyari na hindi ko alam. Bakit nagkaganon, Tio Arnolfo? Nawala ang memorya mo dahil sa aksidente. Pero maniwala ka sa akin. Naging mabuti si Criselda sa'yo kahit ganun ang itsura niya. Pero naging masungit ka sa kanya. Nasa kubo ang diary na magpapatunay ng mga sinasabi ko sa'yo. Ayon pa kay Mang Arnulfo, ibinigay niya kay Joselito ang diary ko nang makabalik na sila sa kubo. Nang basahin daw yun ni Joselito, napaiyak ito. Kaya muling lumabas ng kubo at hinanap ako sa kagubatan. Narinig ko ang malakas niyang sigaw habang tumatakbo sa kagubatan pero nanatili akong nakaupo sa likuran ng puno. Natatakot pa rin kasi akong magpakita sa kanya.
Griselda! Griselda! Nasaan ka na? Magpakita ka na sa akin! Patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Hindi ko alam eh. Patawarin mo na ako, Griselda. Magpakita ka na sa akin. Kahit ano pang nangyari sa'yo, mamahalin pa rin kita. Sa gitna ng gubat, bigla kang lumitaw. Walang babala, puso ko'y tinamaan. Parang may eksena, dati ko nang nakita. Kahit ngayon lang, pamilyar ka na. Hindi ko alam kung saan galing, pero may bumalik sa aking damdamin. Ikaw ang alaala na matagal kong hinahanap. Ikaw ang alaala na matagal kong hinahanap. Sa bawat tibok, ikaw ang tinatawag. Ikaw pala ang pag-ibig na nakalaan sa noon. Habang naglalakad, dala ko ang ngiti mo. Paulit-ulit sa isip ang bawat galaw mo. Hindi man tayo nag-usap kahit sandali, may kwento na agad sa puso ko't isip. Sa bawat segundo, mas lumilinaw. Hindi ito guni-guni, totoo ang galaw. Ikaw ang alaala na matagal kong hinahanap. Ikaw ang alaala na matagal kong hinahanap. Sa bawat tibok, ikaw ang tinatawag. Ikaw pala ang pag-ibig na nakalaan sa akin noon. Kung alaala ka man ng hindi ko naranasan, pipiliin kitang buuin sa kasalukuyan. Kung ito man ay simula pa lang ng lahat, hindi na ako aatras. Griselda! Joselito, matatanggap mo pa ba ako kahit na ganito ang anyo ko? Nang sinabi ko noon na mahal kita, nangako ako na kahit ano pa ang mangyari, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Pero ngayong nagbalik na ako sa dati kong pag-iisip, hindi ko nahahayaang masaktan ang damdamin mo. Pero hindi na ako maganda kagaya ng dati. Hindi na ako bagay sa iyo. Nagbago man ang itsura mo, pero alam ko na ang pag-ibig mo sa akin na hindi nawala. Kaya hindi rin ako magbabago. Mahal pa rin kita. Talaga ba? Oo, mahal ko. Salamat, Joselito. Mahal din kita. Ikaw ang alaala na matagal kong hinahanap. Ikaw ang alaala na matagal kong hinahanap. Sa bawat tibok, ikaw ang tinatawag. Ikaw pala ang pag-ibig na nakalaan sa akin noon. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang mahal ko. Nang yakapin ako ng mahigpit ni Joselito, parang nabunot ang lahat ng karayom na nakatusok sa puso ko.
Nakahinga ako ng maluwag dahil sa kamila ng hitsura ko ay tinanggap pa rin niya ako. Noon ko napatunayang totoo nga ang pangako niya na mamahalin ako anuman ang mangyari. Kaya nang magbalik na kami sa aking kubo, magkahawak kamay na kami. Noon ko napansin na nasa di kalayuan lang si Rod, nakatingin sa amin. Seryoso ang mga mata niya. Nang titigan ko rin siya ay kaagad siyang tumalikod. Hindi siya nakaligtas sa paningin ni Joselito. Sino ang matandang lalaki na yun? Si Rod. Doon sila nakatira sa bandaron kasama ang isang matandang babae. Silang tumulong sa akin nung mapadpad ako sa lugar na ito. Kung ganon, ay dapat pala ako magpasalamat sa kanya. Oo, ganun nga. Madalas naman siyang napapadaan dito. Mabuti naman at maayos ang lahat sa inyo. Ang iisipin na lang natin ay kung ano ang nangyari sa iyo, Criselda, kung bakit ka nagkaganyan. Wala ka bang natatandaan na nangyari bago mangyari sa iyo ang ganyan? Teka, ang natatandaan ko lang ay... sandali. Tama, yun nga. May matandang babae akong nakita, nakatingin sa akin. Hindi ko nakilala kasi may banda ng mukha. Tapos pag alis niya, may insektong kumagat sa aking pisngi. Ang bukol na ito ang simula nun. Tapos paggising ko ng umaga, ganito ng anyo ko. Hindi kaya nadali ka ng mambabarang, Criselda. Sila kasi yung may mga kakayahang gumamit ng mga kulisap at insekto. Kung ganun nga ang nangyari sa'yo, kakailanganin natin ang tulong ng kaibigan kong si Renato. Tama nga, Jornolfo. Magaling na albularyo ang kaibigan nyo na yon. Kaya lang ay paano natin siya mapupuntahan kung hantid tayo sa mga kababaryo natin? Hey nako, para ka namang hindi manunugis ng aswang. Diskarte lang ang kailangan natin dyan. May naisip na ako. Nang sumunod na araw, bumaba kami sa bundok. Nagkunwaring mga babae sina Joselito at Mang Arnulfo. Isinuot nila ang mga damit pang babae na nasa kubo ko. Yun ang mga damit na ipinahiram sa akin ni Rod galing kay Aling Anita. Naglagay din sila ng bandana sa mukha kagaya ko para walang makakilala sa kanila. Nagtatawanan kami habang pababa ng bundok at nang makarating sa baryo kaagad kaming nagpunta sa bahay ng albularyong si Mang Renato. Ipinaliwanag ni Mang Arnulfo ang nangyari kaya kaagad na nagsagawa ng ritual si Mang Renato gamit ang putol na paa ng hunyango. Idinikit niya sa bukol ko sa mukha tapos ay pinahiga niya ako sa papag na naroon. Tama ka nga sa inalabo, Arnolfo. Nabarangay itong si Criselda. Ginabitan siya ng kulisap na makamandag. May kakayahan ng kulisap na yon na baguhin ang anyo ng isang tao. Ang mga bukol na yan sa mukha mo, mga itlog yan ang kulisap na yon. Pero bakit po ganyang kalaki ang mga bukol sa mukha ni Criselda? Isang beses ka nagkakagati ng kulisap na yon, pero ang itlog na iiwanan niya sa parte ng katawan mo na kinagat niya ay parang may buhay na kusang dumadami. Kumalat na sa iyong mukha sa loob lamang ng maikling oras. Kaya pala pagkising ko sa umaga ay ganyan na karami ang bukol sa mukha ko. Pati ang ilong at baba ko ay humaba dahil sa laki ng bukol. Pati ang boses ko ay nagbago. Huwag kang mag-alala. Gagamutin kita at papalayain sa sumpang ginawa sa'yo ng mababarang na iyon. Muling nagsagawa ng ritual si Mang Renato. Nakita ko ang butil-butil na pawis niya habang umuusal ng orasyon. Paulit-ulit niyang idinidikit sa mga bukol ko sa mukha ang putol na paa ng hunyango. Makalipas ang ilang sandali ay may langis siyang ipinahid sa aking mukha. Ramdam ko na unti-unting umiinit ang langis na parang kumukulo. Di nagtagal, may naramdaman ako na parang kumikilo sa aking mukha. Mula pala sa malalaking bukol ay naglalabasa ng mga kulisap. Tulungan niyo akong patayin ang lahat ng kulisap na lalabas sa mga bukol ni Criselda. Walang dapat na mabuhay sa mga yon para makapagsumbong sa mababarag. Napipisa na pala sila. At ang mga bukol mo, Criselda, merong lumalabas ng mga itim na tubig. Ang baho.
Parang bulok na itlog. Pero ano ang dahilan? At pinarusahan ka ng ganyan ng bababarang na yon? Mamaya lang, malalaman natin yan. Kailangan lang na mamatay silang lahat. Ayan na. Sabay-sabay na silang lumabas. Hindi na nila matiis ang init ng langis. Para na silang sinusunog kaya lumalabas na sila. Ayos ka lang ba, Criselda? Masakit. Pero kaya kong tiisin. Basta't gumaling lang ako. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, Joselito? May nagbago na ba sa mukha ko? Oo. Ikaw na nga ang mahal kong si Criselda. Nagbalik ng dati mong anyo. Magaling ka na. Talaga ba? Oo. Maganda ka na ulit. Sa wakas, magaling na ako. Makakauwi na ako sa amin. Ay, magaling ka na ga. Pero ang baho mo, bruha ka. Amoy kang bulok na itlog. Mang Arnolfo naman eh. Tiyak na matutuloy na ang kasal nyo. Kaya ngayon pa lang, si Arnolfo nang itatawag mo sa akin. Ay, teka muna, Renato. Anong nangyari sa mambabarang? Nakilala mo ba? Hindi. Magaling ang mambabarang na yon. Kaya mag-iingat ka pa rin, Criselda. Ipapairam ka lang muna sa'yo itong paa ng hunyango. Itali mo sa bewag mo para hindi ka na muling mabiktima ng mambabarang na yon. Maraming salamat po. Tsaka pwede po bang makigamit ng banyo? Para makapaghugas naman ako ng mukha. Sumang-ayon naman ako kay Mang Renato kaya matapos akong makapaglinis ng mukha at katawan, umalis na kami sa bahay niya. Masaya pa kaming naglakad sa kalsada. Nakalimutan na ni Joselito at Mang Arnulfo na ilagay ang mga balabal nila sa mukha. Kaya nang makita sila ni Inay at ng iba pang mga taong naroon, nagulat sila. Sa wakas, lumitaw ulit ang mga aswag. Nagkakamali ka, Delia. Hindi kami aswang. Paano mo ipaliliwanag na kayong nakita ng mga tao na pumatay sa isa nating kabaryo? Hindi kami yon. Alam naman nating lahat na mayroong mga aswang na may kakayahang manggaya ng tao. Totoo ang sinabi nila, Nay. Kagaya din ang nangyari sa akin. Criselda! Anak! Ikaw nga ba yan? Buhay ka! Opo, Nay. Magaling na ako mula sa pambabarang na isang matandang hindi ko kilala. Ginawa niya ako mukhang bruha. Pero sa tulong ni Mang Arnolfo at Joselito, dinala nila ako kay Mang Renato. Siyang nagpagaling sa akin. Naging bruha ka, Ate Criselda? Oo. Ako ang bruha na ilang ulit yung pinagtangkaang patayin sa pag-aakala niyo na masama ako. Patawarin mo kami, anak. Hindi kasi namin alam eh. Gusto ko lang din kasi na maiganti kita. Kaya nga po hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Sa wakas ay nagbalikan na sa amin. Halika nga, yakapin mo nga ng mahigpit ang nanay mo. Nay, Abay, kasali ako dyan ha. Halika, Joselito. Yakapin mo na din ako at patawarin sa mga ginawa ko. Oo po, Inay. Ako, pwede rin ba ako makisali sa inyo, Delia? Ay nako, yakapin mong sarili mo. Nagtawanan ng lahat ng mga taong naroon sa sinabi ni Inay kaya naman parang nahiya si Mang Arnulfo at tumawa na lang din. Matapos yun ay umuwi na kami. Nakahinga ako ng maluwag nang muli akong makapasok sa aming bahay. Pumasok ako sa aking kwarto. Nakita ko na wala pa ring nagbago sa mga gamit na naroon. Malinis pa rin, halatang hindi pinabayaan ni Inay at Roda. Nahiga ako sa aking papag na naroon. Panatag kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Dapit hapon na nang ako ay magising. Napansin ko na nakabukas ang bintana ng aking kwarto kaya lumapit ako roon para isarasa na yun. Pero nang mapatingin ako sa labas ng aming bahay sa tabi ng malaking puno ng mangga,
Nakita kong nakatayo roon si Rod. Nakangiti siya kaya tiwala akong lumabas at lumapit. Magaling na ako, Rod. Nabarang pala ako kaya naging ganun ang itsura ko. Pero ngayon ay maayos na ako. Alam ko na magaling ka na, Criselda. Pero hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. Bakit hindi ka natutuwa? Hindi ba't magkaibigan tayo? Nasira ang lahat ng plano ko, Criselda. Alam mo bang mula pa noon ay minahal na kita? Ayaw kong makasal ka kay Joselito, kaya gumawa ako ng mga plano. Pinalabas kong namatay ako at tinangay ng aswang para makakilos ako ng maayos. Ang ibig mo bang sabihin? Ikaw si Rodrigo? Ako nga ito, Criselda. Kung gano'n ay niloko mo lang kaming lahat. Hindi ka pala namatay. Nagkunwari ka pang matandang lalaki para papaniwalain ako. Lahat ng nangyari sa inyo ni Joselito ay kaming dalawa ni Tia Anita may kagagawan para maging akin ka lamang. Kung gano'n ay kayo palang dahilan ng lahat ng paghihirap na naranasan ko. Ikaw ang awok. At saka na ang tiyanita mo ang babareng na nagpahirap sa akin. Kung totoong mahal mo ko, bakit pinayagan mong gawin yun sa akin ng tiyanita mo? Dahil para sa akin, kung hindi ka mapapasakin, hindi ka rin mapapakinabangan ng iba. Kaya hiniling ko kay Tia Anita na gawin yun. Buong akala ko, kapag nasa bundok ka na ay magagawa mo na akong mahalin. Kaya lahat ng pagtulong at pag-alaga ay ginawa ko. Pero baliwala pa rin yun sa'yo. Papagalingin ka naman ni Tia eh. Kung minahal mo lang ako. Napakasama mo, Rodrigo. Kampon kayo ng kadiliman. Kaya ngayong alam mo na ang totoo, papatayin na lang kita para hindi mo na masabi sa kanila ang lahat ng natuklasan mo. Napaatras ako ng bahagya. May bumangga sa likuran ko. Nang lingunin ko yon ay si Aling Anita pala. Kaagad niya akong hinawakan pero kaagad din niya akong binitiwan. Parang napaso siya nang hawakan ako. Bagay na ikinagulat ni Rodrigo. Nang humakbang ako palapit kay Aling Anita ay parang natatakot na siyang makadikit sa akin. Anong nangyari, Tia Anita? Bakit binitawan mo pa si Criselda? Parang napaso ako nang mahawakan siya. Meron siyang pangontra sa mga kagaya kong mambabarang. Sige, ako na lang ang papatay sa babaeng yan. Hindi ka rin magiging masaya, Criselda. Saklana! Tulang! Tama nga ang sinabi ni Renato. Hindi paligtas si Criselda. Babalikan siya ng bababarang kay Liam kami nagbantay sa kanya. Talagang tuso ka, Rodrigo. Hindi ka talaga marunong tumanggap ng pagkatalo. Nakalimutan mo yata na walang Liam na hindi nabubunyag. Lahat ay lalabas pagdating ng tamang oras. Ikaw ang sumira sa lahat ng plano ko. Inagaw mo ang kaligayahan ko kaya dapat kang mamatay. Tapusin na natin ang mga ito, Tia Anita! Sige! Humanda kayong lahat sa mga kulisap ko! Patayin niyo ang awak na yan, Adolfo! Ako na ang gaharap sa mababarang na ito! Maraming salamat at dumating ka, parang Renato! Akala mo ba'y matatakot ako sa'yo? Humanda ka! Napaatras si Aling Anita nang makita si Mang Renato. Nagsimula silang maglaban gamit ang kanilang mga kaalaman. Si Mang Arnulfo at Joselito naman ay hinarap si Rodrigo na sa pagkakataong ito ay isa ng malaking awok. Lalong humaba ang mga ngipin niya sa magkabilang gilid ng bibig. Humaba rin ang matutulis na balahibo sa buong katawan. Nang ibukan nito ang bibig at lumabas ang matatalim na mga pangil, kaagad na sinugod si Joselito. Mga itak at sibat naman ang gamit ni Joselito. Ilang malalakas na taga ang ginawa niya na tumama sa likuran ng awok pero hindi man lang yun nasugatan. Iyon lang ba ang kaya mong gawin? Joselito! Akala ko pa naman ay magaling kang manulugis. Wala ka palang binatbat! Huwag kang magyabang. Hindi pa naman tapos ang laban. Ay nako. Kahit kailan talaga, mahilig kang maglaro, Joselito. Magseryoso ka nga. Mga ungas, anong akala nyo sa akin? Laruan? Humanda kayong muli sa gagawin ko!
Tiwala sa sarili at buong tapang nga na sumugod si Rodrigo. Muli niyang tinangka na kagatin si Joselito pero sinalubong lang siya ng matalim na itak niyon. Nagulat si Rodrigo nang tamaan ng itak sa muka. Bumaon doon ang talim ng itak. Kaagad na sumirit ang kanyang dugo. Nang mapaatras siya, sinamantala yon ni Joselito. Muli isang tinaga ng ilang ulit sa likuran. Bawat pagtama ng talim ng itak ay lumilikha ng malalim na sugat. Pinapos siya ni Joselito sa isang malakas na atake. Bumaon ang talim ng itak sa likuran ni Rodrigo. Agaw buhay siyang bumagsak.